Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dagat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Muli po, mabuhay ang migranteng Pilipino sa anumang dako ng mundo. Ito po ang programang Bridges on Air. Ang Bridges on Air ay sinasayang papawid po dito sa Radyo Pilipinas World Service in collaboration and partnership with the Commission on Filipinos Overseas. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. And of course, kasama natin, Mr. Ares Gutierrez mula sa CFO. Magandang araw po sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Welcome po uli sa Bridges on Air ng Radyo Pilipinas at Commission on Filipinos Overseas. Ayan, tayo po ay nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live and of course sa ating YouTube channel at sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast through the facilities ng United States Agency for Global Media, also known as Voice of America. O nakakarating po kami, alam mo Aris, nakarating tayo, meron akong pinadala kay Attorney JK, na-monitor tayo, I think that's one, kung di Italy, Switzerland. Talaga? Ganun kalayo. Umabot tayo sa Europa. Umabot na tayo sa Europa. Okay, hindi lang sa Europa, meron din tayong mga reception reports na nakukuha dito sa mga katabi nating bansa, sa India, sa Thailand, Vietnam, tulad nga, Italy, Switzerland, meron sa Germany, nakakarating din ang ating broadcast. Kanabalitaan ko rin, Kuya Rena, yung mga shortwave broadcast. Malaking bagay pala yan, lalo na sa mga marino. Oo. Kasi mahirap silang abutin ng mga land-based na mga radio programs. So, nagre-rely sila sa mga shortwave broadcast. Yes. Ano bang tawag nila doon? Single sideband. Kung tawag nila doon, single sideband. Lalo na kapag medyo hirap yung signal ng kanilang mga cellphone, doon sila gumagamit ng communication, yung single sideband. So, yung ating mga Filipino seafarers, mabuhay din po kayo. Lalo na suki natin, si pambansang kapitan. Yan. Isang captain ng Filipino crew sa isang barko diyan. Nakatutok lagi yan sa ating Radyo Pilipinas World Service. Pero equally important din ngayong araw na ito, Aris, ang ating pag-uusapan sapagkat ito yung may kinalaman dito sa National Forum on Migration and International Migrants Day in celebration para sa buwan ng ng Overseas Filipinos. Dati ay isang araw lang kasi ang ina-allocate para sa celebration na yan. Ngayon ay buong buwan dahil nabatid din ng lahat na
pag December ay nag-uuwian ng mga Oo. OFW. Oo. So ito yung pagkakataon nila na makapagsaya naman kasama ang mga mahal sa buhay at dito sa Pilipinas gawin yung selebrasyon. At mamaya sa ating makakasama natin diyan ang ating CFO community correspondent si Joylo Ramirez. Yes. Yan. At nandiyan niya sa event na yan. At mamaya makakakuha tayo ng mahalagang impormasyon. At dito sa ating Pinoy Ako segment, Ares, makakasama natin si Dr. LB Barroso. No? Siya pala yung 2024 Presidential Awardee for Filipino Individuals and Organizations Overseas. At napakalaki ng naging papel ni Dr. LV dun sa tuberculosis program at saka sa maski nung pandemic, ang laki ng contribution niya para ma-contain yung mga problema sa TB at sa COVID-19. But before pala siya pumunta ng US, Tagaligaw Albay pala ito. Si Dr. Bicolana. Bicolana si Manay. Yan, Bicolana. At siguro mamaya malalaman natin kay kay Dr. Barroso yung siyempre nag-migrate siya sa US. Yung mga challenges na hinarap niya. Nung nag-migrate siya from doktor siya dito eh. So alamin natin kung ano ba yung naging buhay niya sa US, lalo na sa New York pala ito, naka-base. Napakaraming Pilipinong medical personnel sa New York. Ako lang yata meron ako 5 kamag-anak na mga nurses na nagsimula na nasa New York, nagsimula sa New York. Saka ang laging nating nadidinig na kwento diyan may mga doktor tayo dito na pag pumunta ng Amerika o sa ibang bansa, dahil hindi recognized yung kanilang lisensya, ay nagiging nurse muna. And then, minsan ginagawa na nilang stepping stone yun para maging doktor. Pero marami rin na nanatili na lang as nurse dahil mas malaki daw ang kita. Talaga, mas malaki pa kita. May mga ganun akong kwentong narinig sa mga kamag-anak kong mga nurses at doctors na nasa abroad. In fact, meron pa pala, may kaklase ako, Kuya Ray, na abogado siya dito, ha? Lawyer? Trial lawyer. Wow, okay. Nurse ngayon sa Amerika. Nurse? From a trial lawyer to a nurse. Sabi ko, ano yun? Kino-cross-examine kaya kino-cross-examine mo ba yung mga pasyente mo? Paano yun? Trial lawyer ka, tapos may pasyente ka. For so long, naging trial lawyer ka. Tapos bigla ka magiging nurse. Siguro, katakot-takot na legal terms ang gagamitin mo sa pasyente mo. No? Pero ang talaga dyan is kaya nga yun yung parang naging papel din ng CFO. Yung social preparation pagdating. Kasi malaking pagbabago sa pamumuhay. Yes. Yung pagpunta sa abroad. Kasi hindi naman na porket ito ang ginagawa mo sa Pilipinas, yun din ang gagawin mo pagdating doon. Dahil mag-a-adjust ka mag-a-adjust ka sa sistema, sa kultura, sa ugali ng tao. Yes, oo. At saka yung siguro, no? Yung pananaw na, teka, doktor na ako dito may mga ganun. Doktor, abogado na ako dito Bakit pa ako bababa sa pagiging nurse? Di ba? Doktor na ako dito, pinaghirapan ko ng ilang taon yan. Di ba? Board exam pa ako, no? Kung tutuusin, actually bumagsak nga ako ng isang beses tapos kumuha ulit ako, pero sa awa ng Diyos naipasa ko, pero ngayon kakabagsakan ko, nurse lang pala. Yung yung ganong mindset na yung hirap nung changes sa buhay niya, no? So doon pumapasok ang CFO. Yung kasi talaga yung ang hindi nafa-factor in kadalasan, Kuya Ray, yung ako kasi na-experience ko rin yung hindi ka hinanda walang naghanda sa iyo para sa wala naman dating mga pidos. Wala. Ganyan So kanya-kanyang, lalo na noon walang internet. Saan ka kukuha ng informasyon? So dadating ka sa isang lugar na wala kang ka-idea anong meron doon. Parang culture shock sa iyo, Culture shock sa iyo. Tapos hindi mo pa maiwasan, may discrimination pa minsan, di ba? Mga naman yan, mga realidad yan ng buhay migrante, yung may makukulture shock ka kasi iba na nga yung nag-iba lahat biglang nagbago yung kapaligiran mo nagbago yung mga kausap mong tao. May mga ginagawa ka dati na hindi mo na magawa or kailangan mong gawin
Kasi yun na, nagbago ka talaga eh. Nako, talaga. Challenge talaga ito. Iyan ang isa rin yan sa mga bagay na pag-uusapan sa event na ito with the Department of Migrant Workers. No? Aris, dadako na tayo sa ating CFO Community Correspondent na si Mr. Joelo Ramirez. Siya po ay ika nga nakatutok ngayon dyan sa may event na yan para po sa 2025 National Forum on Migration and International Migrants Day for the celebration of the Month of Overseas Filipinos. Okay. All right. Joelo, good morning. Good morning po, sir. Ayan. Kasama natin si Ares dito sa ating studio. Good morning din po, Sir Ares. Masipag tong batang ito eh. Hanggang nung oras na kagabi ay nagpapa-approve pa yan ng kanyang material para sa Ganun. para sa event. Parang baka sumabay ka sa Bicam ha. Anyway. Okay, Joelo, so nandiyan ka ngayon sa event. Nasaan ka ngayon? Just para lang magkaroon ng context idea itong mga nanonood at nakikinig sa atin. Nasaan ka ngayon at ano ang event na iyong i-cover? So ngayon po nasa DMW Makati po ko, which is sineselebrate po dito ang Month of Overseas Filipinos and syempre yung International Migrants Day din po. So kasalukuyan po ngayon nangyayari ang National Forum on Migration and at this juncture po, nag-start na po yung mga speakers po sa kanilang mga sessions po and forum po. And tapos na rin po si Secretary Clink para sa kanyang welcome remarks. Ganun din po kay Ms. Carmelita Nuki po, na President po ng Philippine Migrants' Rights Watch and Chair din po ng IAC-MOF po. Jolo, ano ba ang mga pag-uusapan ngayon dyan sa forum na yan? Ano bang mga naka-line up ninyong mga topics? Okay, so naka-line up po dito ngayon. Ang una-una po, syempre, yung welcome remarks from Secretary and of course kay Ms. Carmelita Nuki. And ang susunod po dito, yun po yung Sustainable Reintegration Initiatives po, which is i-discuss po to ni Dr. Jeremiah Opiniano na ongoing na po ngayon. And i-discuss din po dito yung about sa prognosis and prospects po for OFW reintegration during nung post-pandemic, which is ngayon na po. And susunod din po, i-discuss din po yung mga programs po ng DFA for Returning Filipinos na pangungunahan po ni Director Catherine Alpay. Susunod din po yung IOM's Reintegration Programs and Initiative na pangungunahan din, of course, ni Ms. Ilova Dorilyn Lorenzo. And after po ng discussion na po yun, susundan naman po ng CSO's Initiative for Sustainable Reintegration na pangungunahan ni Mr. Lance Velasco. And after po ng mga forum na po yun, mag-i-start na po yung mga open-ended questions po na manggagaling po sa ating mga dear participants po. Alright. Yung mga participants na yan, of course, mga stakeholders, and of course, may media participants din tayo. Yes po, sir. Andito po sila ngayon, present po sila. Okay. Yung mga topic na binanggit ko, Jolo, no? May medyo mga seryosong mga topic ito, mga policy regulations. So, pag sinabi natin stakeholders ang nandyan, sino-sino, ano yung mga stakeholders diyan? Mga mambabatas ba yan? Mga taga DMW, taga CFO? Sino-sino ba yung mga nandyan na yan? Aside po sa mga nabanggit ko po na mga delegates po and syempre mga heads po and officers po, dinaluhan din po tayo ng, of course, ng OWA, which is headed by Chief Marivic Clarin. Andito rin po yung head din po or director na si Director Patriwaran. Andito rin po yung sa Dole po. And andito rin po yung mga yung pinakabatang migration advocate, kung kilala niyo po si Mr. Emilio Baha. Andito rin po yung mga iba't ibang department or iba't ibang agencies po, gaya po ng Department of Health, Department of Tourism, Department of Interior and Local Government. Andito rin po ang DSWD. Andito rin po ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth.
andito rin of course yung mga heads din po ng Pag-ibig Fund, andito rin po yung Social Security System or SSS, and andito rin din po yung mga Philippine Migration Research Network, and as well as po yung mga leagues ng municipalities of the Philippines and cities po. Bakit pala napasama ang mga league, ang League of Municipalities, sa tinagal-tagal na ginagawa itong mga migrants fairs, parang hindi naman nasasali ang mga local government noon. Pero bakit ngayon ay nakakasama na sila? Anong meron? Siguro po, sir, dahil na rin po sa, syempre, priority po ng ating gobyerno or mandato rin po natin na pangalagaan at protektahan po ang ating mga minamahal na migranteng Pilipino. Siguro nandito po sila, sir, to gain insights po on how to better cater yung mga concerns and issues po na kinakaharap ngayon ng ating mga migranteng Pilipino. And of course, as officials and as mga pinili ng mamamayan na kanilang leader, dito po nila i-lay out kung ano po ba yung mga magandang policies, batas na pwede po nilang ipatupad para proteksyonan at para magampanan yung welfare ng ating mga migrante Pilipino, sir. Alam mo, Kuya Ray, may insights na may mga LGUs na rin kasi na nagtayo na rin ng local OFW. Oh, really? Talaga? Tulad ng Tabaco, Albay. Alam ko dito, yung Quezon City, meron na rin. Kasi nga, binibigyan talaga ng halaga yung contributions ng ating OFWs. Pero, syempre, ang naiiwan dito, yung mga pamilya. Pamilya. So, sila naman ay dapat kalingain din ng mga lokal na pamahalaan. Yung mga nabanggit ni Ares Joelo, yun ang nagkikita nating dahilan kung bakit may participation ngayon ng League of Municipalities, ano. Pero Yes, pagdating ba sa mga livelihood assistance ganyan, kasi concern din yan ng mga Filipino migrants, may mapag-uusapan din ba at may representation din ba sa sector na yan para sa kanila? Opo, sir. Nandito rin po yung mga iba't ibang ahensya gaya po ng Department of Trade and Industry din Yun, po. okay. Department of Social Welfare and Development din po na pwede makatulong po sa ating mga migranteng Pilipino. At syempre, hindi lang po yung mga migranteng Pilipino, kundi yung mga OFWs, returnees po, na nandito rin po ngayon. So actually, sa katunayan nga po, sir, yun nga po ang laging unang banggit ng mga ating mga participants, ating mga delegates sa OFW returnees dito na parang ano po ang mapapala namin sa forum na po ito, parang ganun po. So, bilang miyembro ng gobyerno and bilang nagtatrabaho din sa gobyerno, yun din po na tungkulin din po natin na i-promote yung mga livelihood activities na pwedeng mapakinabangan ng ating mga OFW returnees, kasi yun din naman po ang main concern nila yung sustainability, especially sa financial stability, livelihood and others po. Alright. So, okay. Pero kasi nung nakalipas na araw, naging guest natin dito sa Radyo Pilipinas World Service yung DMW National Reintegration Program. At naging panauhin natin live studio yung I think nanalo do sa kanilang likha global, no? Namang OFW din. Yung isa galing sa Kuwait, yung isa taga Czech. Pero merong isa na hindi nakasama dahil kailangan umuwi ng Davao. Itong mga ganito kasi, yung nakita ko, no, Jobel Ares, napaka-importante nung participation ng LGU sa ngayon. Dahil yung mga business, ang ano kasi nung Likha Global is parang business plan. Pagandahan kayo ng business plan. Kung sakaling bumalik kayo ng Pilipinas, migrate ka sa ibang bansa, babalik ka na ngayon sa Pilipinas, anong gagawin mo, di ba, dito sa Pilipinas? Siyempre, kailangan mo ng source of income, something to support your family. So, merong mga business plan. Alam mo, nakita ko doon, buti na bring up ni Ares yun, yung participation ng LGU. Kasi,
nung pinag-aralan ko yung mga business plan nila, nakaangkla sa LGU. Yung suporta ng LGU. Kaya napaka-importante nung LGU suporta sa migration. Hopefully, ma-raise yan, Joelo, sa forum. Yes, please. So, maghapon na yun ang puro mga speeches lang ang gagawin ngayong maghapon. May iba pa bang activities na gagawin dyan? Sa katunayan, sir, hindi lang po forum, mainly forum po ang event na to, kundi may mga nag-aantay rin po mga entertainment, gaya po may special performance po. Meron din po yung inaabangan at inaantabayanan ng ating mga participants or ating mga OFW attorneys, which is yung raffle po. Raffle. Sabi nga po, Yung pinaka-importante, yung raffle. actually po na-highlight din po sa speech ni Secretary Clink Ang kanina po na wala pong uuwing luhaan. Wow, Ayun, talaga masaya. naman. Paano naman kami nandito sa studio? Oo. Baka to follow na lang po. Anyway, the joke lang yun, pero sige, may raffle, di ba? Alam mo ba kung ano yung mga, bigyan mo nga kami ng clue kung ano yung mga iraraffle? Ang dami kong Ang nakita. clue ko na lang po, basta madami May house and lot po, ba sir. dyan? Siguro, Hindi po natin alam, sir. Baka sorpresa po ang Oh, wow. mangyayari. Nandiyan ang dishod. Kasama ang Nandishod. disod. Yung, nandiyan ang dishod. Yes po, sir. May ano yan. Baka meron. Meron yan. Ako, napakaswerte nung Palagi makakuha yan, ng eh. raffle niyan. Okay. Anyway. Pakisabi, paano naman kami ni Ares? Nandito kami. Anyway. Okay. So, pero siguro, Ares, Joel, ang tanong ko na lang is, okay, may forum. Maglalabasan niya ng mga suggestions, mga policies, maraming pagbabago sa policies dahil doon sa lalabas na forum. Pero, paano ang mechanism after this forum makuha lahat yan ng information na yan? How will it be applied and when will it be applied sa CALEC? Joel, may idea ka ba? Siguro po, sir, yun nga po, after po ng mga forum and after hearing po ng mga concerns and issues po na kinakarap ng ating mga migranteng Pilipino as well as yung mga OFW attorneys, siguro po, i-consolidate po yun ng mga different IAC MOF members po to better cater po yung anong po ang parang pinakamagandang policy, ano po yung best solution sa mga issues po nila yan. Kasi alam niyo na po na parang hindi na po natin may kakailan na na-experience na po nila ang ibang bansa kumayod. So, main concern talaga nila kung uuwi ba kami ng Pilipinas. Parang may ibibigay bang serbisyo sa amin given na wala na yung kontrata, tapos na yung trabaho. So, parang ganun, sir, na i-consolidate. Alam ko po na i-consolidate po yan ng mga bawat miyembro po ng IAC, MOF po. And together, in partnership din po sa mga iba't ibang agencies po ng gobyerno. Bantayan mo, Joelo, Ares, no? Baka lumabas yung issue ng pension system para sa ating mga migrants, lalo na sa ating mga overseas Filipino workers. Kasi yung mga migrants natin, hindi lang OFWs, pati migrants, nagpapadala naman ng mga remittances yan eh. At saka may mga taxes din yan na binabayaran. Siguro it's one way of saying na we appreciate your pagtulong sa ekonomiya ng Pilipinas, keeping it afloat through your remittances eh. Kahit pa paano, meron kayong konting system of pension pagbalik nyo dito, no? Hindi kaya, baka lumabas lang yun sa forum. Actually, Kuya Ray, may yung kaya nandun ng SSS. Yan, okay. Kasi Oo nga. yung pagbayad ka ng overseas employment certificate. Kasi pag yung mga OFWs, required yan dati na, ewan ko lang kung hanggang ngayon na magbabayad ng OEC, tinatawag, Overseas Employment Certificates. Pag naningil na sila ng babayaran mo doon, may mga naka-factor in na doon, contribution mo sa SSS, Okay. sa pag-ibig. Tuloy yung hulog mo para may magka-pension ka once you retire. So, titingnan, paki-monitor mo, Joelo, yung usapin na yun, ha? Yes po, sir. Alright. Sige. So, sa ngayon, ongoing pa rin yung event. Yes po, sir. Ongoing pa po ngayon yung event and nasa forum session na po tayo, which is
nagsasalita na po ang ating mga different speakers po na representative po ng different agencies din po. Afterwards po niyan, sir, magkakaroon na po ng open forum po mula sa ating mga participants po and delegates po. Yan ba ay open to the public? As much as I know, sir, opo, alam ko pong open to the public po kasi sa ngayon po, mahigit pong 200 na po yung mga nakalista po sa ating registrations. So, parang ganado po talaga sila na umattend sa ganitong event, ganitong klaseng event kasi dito po nila ma-amplify yung kanilang mga concerns and issues din po. So para lang hindi magkalituhan, no? Kasi ang head office ng DMW ay nasa EDSA, part ng Mandaluyong, yung Ople building doon. Sabi mo kanina, nasa DMW Makati kayo. So saan ba ang opisina ng DMW sa Makati? Located po ang office ng DMW Makati po dito sa Barangay Bel Air, Makati City. Pero ano lang yan, kumbaga, that's another office. Ang pinaka-main office mo ay nasa EDSA, sa Ople Building. So, nandun sila sa Makati ngayon. Kasi baka may makarinig na... Tapos pumunta sa Pumunta ng... Ople Building. Oo, wala doon. Okay, nasa Makati. Ulitin mo lang, saan nga yung lugar, Joel, sa Makati? Yung National Forum on Migration po ay currently ongoing and currently happening po dito sa DMW Makati Office, Barangay Bel Air, Makati City. Okay. Yan ba yung nasa Buendia? Yung Makati Office, yung Makati Office. Oo. Kasi baka ikutin nila yung buong Bel Air. Medyo malaki-laki din yan. Nasa Buendia yan, Joelo? Yes po, sir. Ayun. Okay, sige, para at least specific. Alright. Sige, at my end, wala na ako medyo may tanong kay Joel. Natala si Ares, mayroon pang karagdagang katanong. Ako magpapasalamat lang ako dito kay Joel dahil napakasipag na bata nito. Nakakatrabaho ko rin ito sa CFO. And siguro some of these days baka maisama mo siya dito sa studio at mag-live discussion tayo dito. Baka ma-discover pa artistahin to. Ganun ba? Nako, baka hindi na yan, baka hindi na baka lagi dumikit diyan si Stephanie. Sige, one time pumunta ka ng studio, Jolo, para makita ka naman ni Steph. Kaya lang maghanda ka, baka sumama na yan pa uwi sa iyo. Alright, Jolo, maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin ng blow by blow account kung ano nangyayari dyan sa 2025 National Forum on Migration and International Migrants Day for the celebration of the month of Overseas Filipinos. Thank you very much, Jolo. Maraming salamat din po, sir. Yan po ang ating CFO, Community Correspondent Jolo Ramirez. Yun, kino-cover niya, binibigyan niya tayo ng overview ng blow by blow account na nangyayari. Kasalukuyan nagkakaroon Ares ng sinasagawa ng forum. At ang dami palang agencies doon. Ang daming agencies doon. Nandun ang DHSUD, nandun ang SSS, nandun ang DMW. Ang dami. Actually, ang daming nangyayari ngayon dahil nga Overseas Filipino Month, Migrant Filipinos Month. Ang daming nangyayari, ang daming ganap all over the country. Well, that's good. That's good. At least napo-focus yung it's about time ma-focus yung issue ng migration sa ating mga Pilipino. Dahil marami talagang issue sa migration. Madami, hindi talaga siya mauubusan ng issue. Pero ang nasasabi ko lang bilang dating OFW is ang laki na rin ng pagbabago. Na sa serbisyo, sa benepisyo. Kasi dati, although may ginagawa naman din talaga yung gobyerno noon, pero may mga gaps na hindi nakikita agad. So through the years, napupunan na siya. That's good. And ang laki ng role ng CFO dito. Very active ang Commission on Filipinos Overseas. Especially nung pagdating ni Sec Ang, talagang Sec Link. I could see na talagang CFO is felt. Naramdaman na talaga ang CFO. Through sa maraming bagay sa pagkikipag-ugnayan sa mga Pilipino diaspora, maging dito sa iba't ibang mga agencies ng gobyerno. That's why nandito ngayon ang Bridges on Air dahil dyan sa CFO. Okay, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Bridges on Air, tulay sa himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
Love life online? Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tayo sa ating programang Bridges on Air dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama pa rin of course. Ano pala? Okay, sige. Ano ba yan? Nasa Radyo Pilipinas World Service po tayo. Nagagalit si Steph talagang talagang pinanlalakihan ako ng mata ni Steph. Dito po yung Bridges on Air. Okay. Dito po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Yan. Okay. At dito na tayo ngayon, Ares, sa ating segmentong Pinoy Ako segment. Pinoy Ako, tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako, dito sa Radyo Pilipinas World Service. Sige, ito na po tayo. Pinoy Ako segment. Pero tulad na nasabi namin, pinag-usapan namin kanina ni Ares, tampok natin si Dr. LB Barroso. At itong tatampok natin talagang siya yung 2024 Presidential Awardee for Filipino Individuals and Organizations Overseas. At marami tayong matututunan dito. At nakapanayam natin siya, Ares. At makakapanayam pa natin siya upang malaman natin yung kanyang unang-una, yung kanyang mga naging contribution, lalo na sa Filipino community natin sa New York City. At, of course, bago po siya naging doktor kung tutuusin, bago siya naging doktor sa US, nagsilbi muna siyang doktor dito sa Pilipinas. At Tagaligaw Albay siya. Okay, ayan. Alright, narito po ang aming panayam with Dr. LB Barroso, ang ating 2024 Presidential Awardee for Filipino Individuals and Organizations Overseas, para po sa ating segmentong Pinoy Ako. Magandang umaga po, Dr. LB Barroso. Si Ray Sampang po ito dito sa ating programang Bridges on Air. Magandang umaga rin po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Dr. LB Barroso, sa pagpapaunak po ninyo dito sa ating programang Bridges on Air. Kasama po natin dito in coordination and in partnership with the Commission on Filipinos Overseas, o CFO. Ayan, thank you very much. Alright. Pero bago ang lahat, Dr. Barroso, matanong ko muna, ano na ho bang oras ngayon sa US, sa kinaroroonan ninyo? Bali, 9:02 po ng gabi. 9:02 ng gabi. Ayan. Okay, sige. Well, thank you po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Pero Dr. Barroso, saan po kayo kasalukuyang nagtatrabaho sa ibang bansa? Although sabi ko sa US, pero alam naman natin maraming state sa US. Pero saan sa anong state at ano po ang saklaw ng inyong profesyon? Sa New York City Department of Health and Mental Hygiene, Bureau of Tuberculosis Control ako nagtrabaho ng 31 years. So, kariretiro ko lang po noong 2023, pero hindi pa po ako fully retired. Continue pa po ang aking trabaho as professor ng 3 university sa New York City po. So, yan po ang New York University, ang Hunter College, and Borough of Manhattan Community College, which is under the City University of New York. Ayun, okay. So, ang dami pala po ninyong mga involvement sa ating Filipino communities. Sa New York po ito, Dr. Barroso? Sa New York City po. New York City. Ay, matanong lamang po namin, kamusta naman ang ating mga kababayan sa New York City? Mabuti naman po. Medyo malamig na po dito sa amin ngayon. So, nag-snow na po kami the other day. Magpapasko na kasi. Masegue ko lang itong tanong na to, Dr. Barroso. How does the Filipino community in New York City welcome and celebrate Christmas? Not as celebrated as sa Pilipinas, pero marami naman po kaming mga Christmas party na sineselebrate, katulad na kasi celebrate lang po namin ng
Christmas party ng Philippine Nurses Association of New York. So, yung mga organization parties po. Pero on Christmas Day, syempre, yung party po is family lang po. Okay. Sige, pero para sa kaalaman po ng mga nakikinig sa atin dito sa Pilipinas, nakikinig at nanonood, bago kayo naging kilalang physician diyan sa US, naging physician din po kayo dito sa Pilipinas. Nag-practice din kayo dito sa Pilipinas. Opo, nag-practice po ako. I was working with the Department of Health sa Philippines and TB coordinator po ako ng Region 4. When I say Okay. TB, Tuberculosis Program Coordinator po ako ng Region 4. And yun nga po ang susunod kong katanungan, champion kayo pagdating sa tuberculosis control. When we say champion sa tuberculosis control, what do we mean by that, Dr. Barroso? Kasi bali 35 years na po ako na nagtatrabaho sa tuberculosis control. So, kumbaga may expertise na po ako when it comes to pagsugpo ng tuberculosis. So, I'm very knowledgeable and yun po, may expertise na po ako dyan. So, yun po ang aking advocacy. All right. So, how do you reach out to other healthcare professionals in New York City pagdating po dito sa pagpapalaganap and championing itong paglaban sa tuberculosis? Well, since I started working sa Department of Health, Bureau of Tuberculosis Control, ako na po ang position ko po, ang civil service position ko po sa Department of Health is public health educator and also associate staff analyst. So, ako po, ang pinaka main responsibility ko po is to train the doctors and the nurses on tuberculosis sa Bureau of TB Control. So, ako rin po ang lead sa outreach activities ng Bureau. Since ako po ang lead, so natutukan ko po ang tuberculosis screening ng mga Filipino sa New York City. So, bali ako na po ang naging instrumento sa pagbaba ng TB cases sa among Filipinos dito sa New York City. So, bumaba po ang ranggo ng Pilipinas kasi dati po ang ranggo ng Pilipinas, pang-apat po tayo sa among the 10 countries with high number of TB cases in New York City. So, since I started conducting TB screening among Filipinos, so bago po ako nag-retire, bumaba na po ang ranggo ng Pilipinas. So, from 4th, naging 8 na po tayo among 10 countries with high number of TB cases sa New York City. When we say bumaba yung rango from 4th to 8 in yung Philippines sa New York City, we're talking about the Filipino community, Dr. Barroso. Hindi po, ang ibig ko pong sabihin, so among the 10 countries dito sa New York City na may mataas na cases ng TB, pang-apat po ang Pilipinas. Okay. So, nung nag-start po ako ng TB screening among Filipinos, bumaba na po yung ranggo natin. 8 na po tayo among 10 countries with high number of TB cases. So, bumaba na po yung mga number ng TB cases among Filipinos dahil po sa TB screening na ginagawa ko po every year. Wow. Okay. So, naging receptive ang Filipino community dito sa ikang advocacy ninyo para labanan ang tuberculosis cases. Opo, kasi hindi lang naman po TB screening ang ginagawa. We also conduct TB educational session among Filipinos. So bago po namin sila i-test, ini-educate po namin sila especially about active tuberculosis and latent tuberculosis. Yung latent tuberculosis po, yun na po ang tinututukan namin ngayon, which is a preventive treatment kasi
hindi pa po masyadong kaalaman ang latent tuberculosis among Filipinos. Hindi po nila intindihan na meron din tayong tinatawag na latent tuberculosis infection na kung mabigyan sila ng gamot, hindi na po sila makakadevelop ng active tuberculosis disease. Okay. Pero bukod pala dito sa US, you are also involved din kayo dito sa ika nga mga medical mission sa Ukraine. Tama po ba ako doon, Dr. Barroso? Sa Pilipinas po? Sa Hindi, Pilipinas sa po. opo, meron kasing artikulo dito na sinusubaybayan ko po, Dr. Barroso. Ito, nagkaroon kayo ng outreach, nag-extend beyond the Filipino community noong 2023 na pinangunahan nyo yung isang tuberculosis screening Opo. Ukrainian refugees. Opo, kasi that was the time na nasa height po yung war ng between Russia and Ukraine, and marami po kaming Ukrainian refugees na pumunta sa New York City. So ginawa po namin is tinest po namin sila when they came to US kasi marami din po sa kanila ang may latent TB infection. I was the lead po dun sa initiative na yon to screen the Ukrainian community. Wow. Talaga. Ay, Sus Maria Joseph, napakalawak pala ng ano po ninyo na nagiging contribution nyo dito. Ano po. Pero matanong ko lamang po, Dr. Barroso, how was the transition from the Philippines going to the US and eventually being successful dyan po sa inyong chosen field of profession, dyan sa US mismo? Well, hindi naman po madali yung transition kasi when I came to US po, wala pa po akong license to practice in medicine kasi coming here, we have to take the USMLE, which is the United States Medical Examination for licensing. So, hindi ko po natutukan yun kasi in order to pass those exam, I have to review for that exams. At that time po, mas importante yung makahanap ako ng trabaho to support myself and my family. So, hindi ko na po natutukan yung pagre-review to get that license to practice in medicine. Pero na-hire naman po ako ng Department of Health and Mental Hygiene, Bureau of Tuberculosis Control as public health educator. So, they use my knowledge sa TB. So, yun po ang naging role ko. Naging responsible po ako sa Department of Health in training the MDs and the nurses on tuberculosis control. So, yun po ang naging challenge ko sa pagpunta dito. Yun po ang hirap na doktor po ako sa Pilipinas, but when I came here, I did not work as a doctor, but I work as a public health educator. So, kahit na po, they use my knowledge, pero yung salary ko po is at the level ng nurse. So, ang ginawa ko po, sabi ko, mag-aaral na lang ulit ako to get that license. So, fully licensed ako as a nurse. So I work in the Department of Health. So during the day, and nag-enroll po ako in the evening for the nursing class. Nagustuhan ko po yung nursing profession. So kinontinue ko po yung pag-aaral ko hanggang natapos ko po yung master's degree in nursing, hanggang sa natapos ko po yung PhD in nursing. Wow. So yung PhD in nursing, when I completed that po, that opened the opportunities for me to be part of the academia. So that was the time na I started working as professor sa mga universities po. So hindi naman po naging madali yung transition, but eventually po nakamit ko po yung pagiging doktor na rin po ang tawag sa akin ngayon because of my PhD.
So ganun pa, ang ano pala no, ang what we say, colorful and sabihin na natin full of challenges. Naging challenge din pala yung transition from the Philippines going to the US. At kung ano man po ang narating nyo ngayon diyan sa US, ano po, lalo na in the field of pagkontrol o pagpigil sa paglaganap ng tuberculosis. Did you have Opo. any regrets in going to the US? Dahil parang binitawan nyo yung inyong pagka-doktor dito sa Pilipinas and then you migrated to the US. Well, batay po sa naging kwento nyo, you settled for a work as a nurse. Hindi ho ba yun yung mga unang mga buwan, unang mga taon, did you even think na, oy, bakit pa ako nagpunta ng US? Why did I come here pa? Ay, doktor ako sa Pilipinas, pagdating dito, nurse ako. May mga ganun po bang pumapasok sa isip nyo noon? Uh, Hindi naman po naging madali, especially nung I went back to school. I went back to the nursing school. Marami pong bumabatikos, especially my classmates in medical school. Sabi nila, doktor ka na, bakit ka magne-nurse pa? Mm-hmm. Because I started in the nursing school from scratch, from associate degree, from Bachelor of Science degree, from master's degree in nursing. And I also completed master's in public health and then the PhD in nursing. Pero mas malawak po ang narating ko kesa kung nag-practice lang po ako ng doktor dito sa US. Mas marami po akong nagagawa as a nurse. Mas malawak po ang aking ang ibig ko sabihin, mas malawak po ang aking narating as a Okay. nurse po. Mm. Kasi po mas may fulfillment po ang pagiging nurse ko kesa kung nag-continue po ako ng medical degree ko po dito. Alright. Well, Mas masaya po ang mga nurses dito kesa sa mga doktor. Mas ganun po, ganun. Mas masaya ang mga nurses kaysa sa mga doktor dyan sa US, ha? Yes po. Na-compare ko po yan. Saka mas na-appreciate po ng mga pasyente ang mga nurses kesa po sa mga doktor. Okay. Bakit po? Kasi ang mga doktor po dito, dadalaw po sa pasyente. So, siguro mahaba na yung 5-10 minutes na pagdalaw ng doktor sa pasyente. Samantalang ang nurse po, 8 hours nandyan po ang nurse nakatutok sa pasyente. So, mas na-appreciate po ng mga pasyente ang mga nurses, especially the Filipino nurses kasi ang mga Filipino nurses po is very attentive po ang mga Filipino nurses sa needs ng mga pasyente. So, pag ang pasyente po nakita nila na ang assigned na nurse sa kanila is Filipino, masaya po ang pasyente. Oo, talaga. Well, hold that thought, Dr. Barroso. Tutuloy po natin itong napakaganda at napaka-meaningful, informative na talakayan natin. We will be right back, Dr. Barroso. Don't just stay on the line. Magbabalik lang po kami makalipas ang ilang paalala. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Balik po tayo sa ating programang Bridges on Air. Dito pa rin po sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Bridges on Air ay sa pakikipagtulungan in partnership with the Commission on Filipinos Overseas. At dito tayo pa rin nakatutok sa ating segmentong Pinoy Ako segment. Kasama pa rin natin ang ating featured Filipino for today's episode, Dr. LB Barroso, ang 2024 Presidential Awardee for Filipino Individuals and Organizations Overseas.
Dr. Barroso, thank you for holding the line. Ano po, maraming salamat for holding the line. So, bukod po sa ikang pakikipag yun na ikukwento po ninyo na napaka-interesting na sinabi po ninyo na itong mga pasyente sa US, lalo na sa mga ospital na inyong pinagsisilbihan ngayon is mas mahal pa nila, mas close sila sa mga nurses kumpara sa mga doctors, Dr. Barroso. Opo. Oh, wow. Okay. Mahalaga po ang katayuan ng mga Pilipino dito sa New York City sa larangan ng healthcare. Hospital or clinics, mahal po ng pasyente ang mga Filipino nurses. Kasi po, bukod sa masipag at mapag-aruga ang mga Filipino nurses, attentive po tayo sa mga needs ng pasyente. So, gusto po nila at masaya po sila pag ang pasyente po, ang nurse na naka-assign sa kanila ay Filipino. Okay. Pero how well are nurses, Filipino nurses, compensated? Are they very well compensated naman sa kanilang field of work? Kasi alam niyo naman, Dr. Barroso, alam ko matagal din kayo naging physician, naging doctor dito sa Pilipinas, and you would know na medyo hindi naman ganun kalaki ang sinusweldo ng mga Filipino nurses, lalo na sa mga private hospitals, maging sa government hospitals, lalo na kung nasa far-flung area. Diyan po sa US, sa New York, for example, how are the Filipino nurses compensated? Well commensurate naman po ba sa trabahong binibigay nila? Yes po. Dito po sa New York City, well compensated po ang mga Filipino nurses. Especially those that are working in magnet hospital po. Yung mga malalaking hospital po. Katulad po ng New York Langone Hospital. Yung Sinai Hospital, Presbyterian Hospital. So malalaki po magpasahod malaki po ang mga sahod ng mga Filipino nurses. Kahit na po sa gobyerno. So any nurses that work sa health and hospital po, malaki din po. So bali ang start salary po is 110. 110,000 per year. Wow. So, depende pa po yun kung may master ka po, plus 3,000 pa po yun on top of the base salary. Really? And then, sa mga private hospital naman po, ang start is 140,000 per year. Wow. Bukod po, kung may master, may dagdag pa po yun. No. So, dito po sa New York City. So, I can speak about New York City. Yes. Pero kung pupunta ka po doon sa ibang state, katulad ng Florida, hindi po kasing taas ang salary ng mga nurses doon compared po dito sa New York City. So, iba-iba po ang salary, depende sa state sa US. Depende po sa state. Ang state po na pinakamataas magpasweldo sa mga nurses po is California. Oh, okay. Uy, maraming second po ang New York City. Marami rin tayong mga Filipino nurses sa California. Ano po, Doctor? Marami din po. Oo, okay. Well, sige. So, pupunta na po ako dito, Dr. Barroso, sa pagkakagawad sa inyo bilang 2024 Presidential Awardee for Filipino individuals and organizations overseas. So nung ginawad po sa inyo ito, matanong lang po namin, nung ginawad sa inyo to, what was your reaction? How did you feel nung natanggap na ito at kinilala na ang mga sakripisyo at ginagawa ninyo para sa ating Filipino community sa New York City? Hindi lang sa Filipino community natin sa New York City, kundi sa lahat ng residente ng New York City. Ultimo nga dito sa mga Ukrainian refugees ang laki ng naitulong ninyo. Nung iginawad sa inyo to, what was the feeling? Paano niyo ni-receive ito, Dr. Barroso? Doon ko lang po na-feel yung katuparan ng mga sakripisyo ko po. Na-realize ko po na
meron din palang, how would I say, May sukli, parang ganon. meron din palang sukli. Yeah, that's right. Okay. I couldn't, sa Tagalog, Opo, opo. you know, yung meron din palang sukli, yung lahat ng sakripisyo ko sa, especially in TB control. Yeah, yun ko po na-realize. And sinabi ko po na yung nung natanggap ko yung award na yun, that opened the door for me kasi nung umuwi po ako ng Pilipinas ng 2020, bago po mag-pandemic, Yes. nung umuwi pa ako, I think 2018 po, Mhm. nakita ko na po nakita ko na po yung kung gaano kabigat, kung gaano ang burden ng tuberculosis sa Pilipinas. So, I wanted to make reforms already at that time, pero I didn't have the power. You know, at that time po, meron po akong classmate na undersecretary ng Department of Health. Okay. I worked with the Department of Health before, so I spoke to her and I said to her I wanted to make reforms on TB, pero hindi po ako napansin. Okay. Kahit na yung classmate ko po, hindi po ako nabigyan ng pansin na magawa ko yung gusto kong Yes. pagbabago Uh-huh. sa TB control sa Philippines. I didn't have the power. I didn't have any connection from higher up to push me. I mean to help me with my advocacy. Yes, yes. So nung nabigyan po ako ng parangal dito sa presidential award, parang I was so happy kasi naisip ko po na this will open the doors for me Yes. to develop and to do my advocacy on TB. And Okay. ganun na nga po ang nangyari. Yes. So because of that po, nakapag-start po ako ng I open up a foundation, TB. Yung pangalan po, I'm not sure if you know about the foundation that I created, yung Fight Against Tuberculosis Among Filipinos Foundation Incorporated. So, yan pong foundation na po yan is registered po yan dito sa New York State. Alright, Sa New York okay. State. Pero po, lahat po ng initiative and projects is based sa Philippines. So in fact, yung una pong initiative namin nga na ginawa ko po last July 20, this year lang po, 2025, sa Ligao City ko po ginawa. So this is in collaboration with the Commission on Filipino Overseas. Sila po ang tumulong sa akin, sila po ang gumawa ng mga communication to communicate with the local government, to communicate with the Department of Health. So, these opened the door for all of these. So, Yes. nagawa ko po yung gusto kong gawin sa Ligao City. Sabi ko, uumpisahan ko kung saan ako, Your hometown. where Yung I hometown. came from. Where I came from. So, yung unang initiative po sa Ligao City, that was done in July of this year. So, nag-target po ako ng 300 household contacts ng tuberculosis cases para i-test ko po sila. 300 po yung target population and 351 po ang dumating. Wow, okay. So, Lumagpas. so hindi ko po ini-expect. Akala ko yung nag-target population ako ng 300. Sabi ko, siguro masaya na ako kung 250. 250 is ano ba yun, magpa-test sa TB. Pero 351 po ang Dumating. So I ran out of Test TB kits. syringes. I ran out of antigen. Buti po sa next town po nakakuha po kami yung TB coordinator ng Department of Health.
Nakakuha po sila. So, na-test po namin ang 351 household contacts of tuberculosis cases sa Ligao City. Wow. And ang kagandahan po nito is na-realize po ng mayor namin sa Ligao City yung burden ng TB sa Ligao City. So right there po, yung after we completed the project, nag-announce po siya na mag-allocate siya ng 5 million pesos to continue the project. So that was, I was so happy po. No, Wow, congratulations. Congratulations. Dr. Barroso, biruin nyo. Ang target nyo lang is, well, ang 300 target po. is 300 and you were expecting at least 250 man lang. Yes. Pero dumating 351. Ano talaga? 351 po. Oo. That means a And lot. mabibigla po kayo kung ilan po ang nag-positive sa test. Ay, ilan po? Ilan po nag-positive? 73% po. 73%? Opo. Ba't ang taas? Kaya nga po nag-decide yung mayor namin sa Ligao na mag-allocate para i-continue po yung initiative na yon. Okay, well, having said that, 73%, mataas yun. What does that say, Dr. Barroso, without any political, political issues with the Department of Health dito sa Pilipinas? What does that say sa programa ng DOH Philippines sa paglaban ng tuberculosis? Kasi po, meron nga po akong gustong baguhin sa pagpalakad po ng Department of Health. Hindi ko po pwedeng ma-discuss because Yes, I understand. Yes, opo. it's po. Pero yun po ang aking so sa ngayon po hinihintay ko po ang memorandum of agreement, memorandum of understanding with the Department of Health. So, yun po ang hinihintay ko ngayon. Nasa legal na po ng Department of Health. Okay. Yun lang po ang hinihintay ko. Kasi nga po, gusto kong, may gusto akong baguhin, mga reforms. Kasi po, hindi po, meron pong hindi tama na nangyayari. Na, kung mababago po yun, magdi-decrease po ang burden ng TB sa Pilipinas. All right. Okay, and we hope ang Department of Health dito sa Pilipinas under the leadership of Secretary Ted Herbosa is more than willing to cooperate and coordinate or collaborate with you on this mga changes na gusto po nyo mangyari para ma-improve ang treatment at ma-lessen ang kaso ng tuberculosis. That's what I'm hoping po at this time. Yes. Biruin nyo yan. Nasa New York City na kayo, pero tumutulay pa rin kayo. Tama nga yung title natin, Bridges on Air. Maski na nasa New York City po kayo, tumutulay pa kayo pabalik dito sa Pilipinas upang tulungan ng healthcare system natin, particularly sa tuberculosis, Dr. Barroso. Okay. Yes po. Well, with that, Dr. Barroso, I would like to extend our discussion dahil napaka-importante po ng ating usapan. Kaya lamang we're running out of material time. So siguro po Dr. Barroso, let us first extend our greatest, deepest gratitude sa pagsama po ninyo sa amin dito. Kasama ko po si Ares Gutierrez, si Ares Gutierrez ng Commission on Filipino Overseas dito sa ating programa. So we would like to extend our deepest gratitude. Alam ko yung oras medyo alanganing, gabi na sa inyo diyan, oras ng pahinga nyo, pero pinagbigyan nyo po kami dito sa ating programa. Kaya't maraming salamat po, and please also extend our deepest salutations sa ating Filipino community sa New York City. Thank you po. Maraming salamat din po sa pag-imbita sa akin dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, yan po yung ating naging panayam with Dr. LB Barroso sa ating pong segmentong Pinoy Ako dito sa Bridges on Air sa Radyo Pilipinas World Service. At unti-unti na tayo magpipinid, Aris, ng ating pang-limang edisyon na natin to, 5th edition na ng ating Bridges on Air. Ayan. Alright, thank you very much, Ares. Maraming salamat din, Kuya Red. Maraming salamat din sa pamunuan ng Philippine Broadcasting Service dahil sa pagbibigay ng platform sa Commission on Filipinos Overseas. Alright, and of course, salamat din sa mga nakapanayam natin, ang talagang nakabantay sa atin, si Stephanie Vicente, ang ating executive producer, at
ano siya, inaantabayan na niya ang pagdating ni Jolo Ramirez sa mga darating na araw. Okay. And of course, ang ating the best para sa sinasagawang ito nga ang National Forum on Migration and International Migrants Day for celebration ng month of overseas Filipinos. Nasa ano po yan? Nasa Makati office ng DMW sa may Buendia. Yan, okay. Hindi po sa Ople Building hindi sa may EDSA. Yan po yung dating head office ng Land Bank. Ayan. Sa nakakaalam ng lugar. Okay. And of course, ilang araw na lamang, actually, once this program, pag narinig at napakinggan nyo itong programa natin, ilang araw na lang yan, magpapasko na. Okay, so we hope na, lalo na yung ating mga Filipino migrants abroad, kahit pa paano, maramdaman din nila yung spirit at yung true spirit and nature ng Kapaskuhan, maski na nasa abroad sila. Ayan. Okay, maraming salamat po, and thank you kay Secretary Clink Ang ng Commission on Filipinos Overseas and sa lahat na bumubuo ng CFO para sa ating patuloy na partnership sa pamamagitan ng Bridges on Air. Again, Aris, thank you very much. At ako po yung lingkod, Ray Sampang. At ito ang programang Bridges on Air. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.